Samantala, nagmamadaling lumapit si Miselia kay Zefiro na kakarating lamang. "Sir!" Uminto ang binata sa pagtawag ng matanda. "Hindi mo ba nabasa ang message ko sa inyo?" "Nabasa ko." Putol ni Zefiro sa matanda. "Bakit di kayo dumalaw sa ospital?" "Why should I?" "Wala akong pakialam kahit mapano pang babaeng yon." "Miselia?" Di makapaniwalang nakatingin ngayon si Olivia sa matanda. "Ang sabi niyo po sa akin hindi alam ni Zefiro nasa ospital ako." Di sumagot ang mayordomo at nag-iwas lang ng tingin. Ibig sabihin, natiis na Zefiro na hindi siya puntahan? "What are you doing here inside my house?" Pareho silang napaigdan ni Miss Celia sa malakas na boses ni Zefiro. "Celia, hindi ba't sabi ko sa'yo huwag papapasukin ang babaeng yan dito? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Anong hindi mo maintindihan doon?" "Walang kasalanan si Miss Celia, Zefiro." "Shut up!" Nahigit niya ang hininga na marinig ang sinabi ng binata. "Miss Celia, pwede po bang iwan niyo muna kami ni Zefiro? Mag-uusap lamang po kami." Nakita niya ang pagdaan ng pag-aalala sa mukha ng matanda bago sila iniwan. "Zefiro," tawag niya sa pangalan nito. Wala na siyang makitang pagmamahal pa sa mata nito. "Patawarin mo ko, please. Alam kong mali ang paglilihim ko pero maniwala ka, Zefiro. Mahal na mahal kita. Ang nanay ko, wala siyang kasalanan sa ginawa ng tatay ko. Ang mga kapatid ko wala rin silang kasalanan. Ako din, Zefiro, wala akong kasalanan. Hindi naman ako po pwedeng pumili ng magulang, 'di ba?" Lumapit siya sa binata, yumakap sa bewang nito. "Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka." Aniya't malakas na humagulhol ng iyak. "Patawad talaga kasi anak ako ng taong kinamumuhian mo. Patawad dahil anak ako ng kriminal pero Zefiro, hindi ko ginusto yun." Napaigik si Olivia sa sakit nang mariing hawakan siya ni Zefiro sa balikat at ilayo. "I don't want to hear your explanation. We're done and there's nothing you can do about it. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang yon." Tila tinusok ang puso niya na makitang walang emosyong mukha nito. Tila kahit anong paliwanag at dahilan niya ibaliwala na dito. "Pinagsisihan kong minahal kita." Malamig na sambit ni Zefiro at walang pagsisisi. Paano nito nasasabi ang salitang iyon sa kanya? Pilit ngumiti si Olivia sa kabila ng luha sa kanyang mga mata. "Buntis ako." Bumakas ang pagkabigla sa mukha ni Zefiro. Ang pagkakahawak nito sa balikat niya ay lumubay. Nakaramdam siya ng pag-asa na baka sakaling mahabag ang binata. Pero halos ikadurog niya ang sunod na salitang binitawan nito. "Ipalaglag mo na." "Ano?" Dinadaya lamang siya ng pandinig niya. Tama, hindi totoo ang naririnig niya. Hindi magagawang sabihin ni Zefiro ang bagay na yon. "I don't care if you're pregnant. Ipalaglag mo ang bata dyan sa tiyan mo para tapos na ang problema mo." Umawang ang labi niya nang nanginginig na dahil sa pag-iyak. "Problema lang ang tingin mo sa anak natin?" Lumapit siya sa binata, kumapit sa damit nito. "Hindi mo yata naiintindihan ang sinabi ko, Zefiro. Ang sabi ko buntis ako. So what? Do you really think that you can use that child to fool me even more?" Lalong lumamig ang tingin ni Zefiro. "Hindi ko gustong magkaanak sa isang may dugong kriminal, kaya ipalaglag mo ang batang yan." Malakas niya tong sinampal. Hilam ng luha ang kanyang mukha sa sobrang sakit at galit. "Napakasama mo." Pinagsasuntok niya ito sa dibdib. "Paano may nasasabi sa anak natin? Paano?" Alam niya na anak siya ng kriminal, pero bakit ganun? Bakit kailangan itong idamay ang batang nasa sinapupunan niya? Inayaan siya ni Zefiro. Nanatili lang tong nakatayo at walang emosyon ng mukha, nakatingin sa kanya. Humakbang siya paatras sa binata at tumingin dito ng halo-halong nararamdamang lungkot, sakit at galit. "Nagmamakaawa ako sa'yo dahil sobrang mahal kita. Sa katunayan kaya kong gawin habang buhay yun eh. Kaso, kasi ganun kita kamahal. Kahit wala akong kasalanan, luluhod ako sa harapan mo para tanggapin mo lang ako." Nabuhay ang galit sa mata niya. "Pero ang gusto mong ipalagdag ang anak natin? Ang anak ko? Hindi kita mapapatawad." Nakita niyang pagdaan ng emosyon sa mukha ni Zefiro, pero wala siyang pakialam. "Binigay ko ang lahat sa'yo. Wala akong tinira para sa sarili ko. Lahat, Zefiro. Lahat ng pinakita ko sa'yo totoo. Nangarap ako ng pamilya ko kasama ka, na di tulad ng pamilyang binuo ni tatay, hindi tulad ng pamilya namin. Akala ko sapat ng lahat ng yon pero di pala. Dahil tulad ng dati, halimaw ka pa rin. Mas malala ka pa sa isang demonyo, dahil demonyo lang kayang ipapasta ang sarili niyang anak." Malamig niya tong tiningnan. "Wala kayong pinagkaiba ng tatay ko." "Olivia?" Basag ang boses sa Zefiro.
Mapait siyang umiti. Alam niyang dinadaya lamang siya ng paningin niya. Hindi mo na ako kailangan pang itaboy, Zefiro. Mula sa araw na to, hindi mo na ako makikita. Dahil katulad mo, buburahin na rin kita sa buhay ko. Sa buhay namin ng anak ko. Kinasusuklaman kita, Zefiro, at sana hindi rin kita minahal. Mabilis siyang naglakad palayo dito, pero di pa siya nakakalayo nang bumuhos na naman ang kanyang luha. Napahinto siya sa paghakbang na makita si Miselia at Aling Marta. Mukhang narinig ng mga tong usapan nila. Yumakap siya sa dalawang matanda at malakas na napahagulhol. Sobrang sakit. Parang dahan-dahan siyang pinapaslang ng mga katagang sinabi ni Zefiro. Mas masakit pa ang mga sinabi nito kaysa hambalos o sapak ng tatay niya sa kanya nung bata pa siya. At natatakot din siya dito. Paano kung saktan nito ang anak niya sa galit ito sa kanyang ama? Di alam ni Olivia kung paano nakalabas ng mansyon basta't ang alam niya, wala siya sa sarili habang kasama si Aling Marta na ngayon dala ang mga gamit nila. Ipalaglag mo ang batang yan. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Zefiro. Nabibingin na siya. Olivia? Naramdaman niyang paghawak ni Aling Marta sa balikat, subalit hindi niya yun pinansin. Patuloy siya sa paglalakad. Punong-puno ng awa ang puso niya para sa anak niya na walang amang nagmamahal. Olivia! Inalog-alog ni Aling Marta ang balikat niya pero wala siya sa sariling naglalakad at bawat takbang niya nag-iwan ng dugo sa daan dahil sa dugong umaagos sa binti niya. Tulong! Niyakap si Olivia na matanda nang nawalan to ng malay. Samantala, Sir! Nakatayo ng tawid si Miselia sa harapan ni Zefiro. Alam kong wala akong karapatang manghimasok sa relasyon ninyo ni Olivia, pero wala siyang kasalanan sa nagawang kasalanan ng ama nito. Mabuting bata si Olivia at ang mga kapatid niya. Are you telling me now na matagal mo nang alam kung sino si Olivia? Nagyuko lang to ng mukha at bahagyang tumango. Matanda na ako. Dito na ako tumanda sa mansyon na ito. Gusto kong malaman kung sino at anong klase ng pamilya bang gumawanan sa pamilya mo na hindi ko na tinuring na ibang tao. Malapit si Miselia sa pamilya namin at malaki ang utang na loob niya rito. Nag-angat na mukha ang matanda. Pero sobrang layo na mag-inang yon sa pumaslang sa pamilya mo, sir. Mabuting tao sila at nakaranas ng kalupitan ng kanilang ama. Lahat ng tao sa lugar ni na Olivia alam ang bagay na yon. Sir, si Olivia, ilang beses siyang pinagtangkaan na ibenta ng kanyang ama sa club. Nakaranas siya ng pangmamaltrato. Natigilan si Zefiro sa sinabi ni Miselia. Hindi sinungaling na bata si Olivia. Marahil natakot lamang siyang mapaalis mo. Nagawa niyang tiisin ang pagmamalupit mo dahil kahit siyang gumawa ng kasalanan ng kanyang ama, gusto niyang makabawi sa'yo. Tumalikod na si Zefiro sa matanda. Makakaalis ka na. Mahina ang boses na pagtataboy niya rito. Makalipas ang 4 na taon. Olivia's POV. Mahigpit na yumakap sa balikat niya si Zoran nang dumating ito kasama ng kanyang ina. Ate, kiliti-kiliti ako. Napabungis-ngis si Zoran kaya't naglalabasan ng bulok nitong ngipin dahil sa palagi ang pagkain ng chocolate. 4 na taon na si Zoran at hanggang ngayon bulol pa rin ito. Bakit ngayon lang kayo, Nay? Tanong niya sa nanay niya matapos hagkan si Zoran sa mukha. Inintay namin si Omar sa labas ng cake shop. Bumili pa ng cake para kay Anding eh. Yang si Zoran bigla na lang nawala. Hinanap pa namin yan ni Omar. Kulit-kulit kasi ng batang yan eh. Palagi na lang kung hinihingal kakahabol dyan. Palatak ng kanyang ina na tinawanan lamang niya. Ayaw mo nun, Nay. Palagi ka nakakapag-exercise dahil dyan kay Zoran. Umingos na lang ang nanay nila kaya't lalo siyang natawa. Pero agad napangiti ito nang yumakap sa bewang nito si Zoran na naglalambing. Yabyo po, Nay. Huwag ka iinas sa akin, ha? Pinisil ng nanay nila ang namumulang pisngi ni Zoran. Oo na. Hay nako kang bata ka. Mabuti na lang at baby ka namin. Bumungis-ngis na naman ang bata. Lalo pa nang buhatin ito ng nanay niya. Sabay-sabay na tayong umuwi, Nay. Last customer na namin to kaya magsasara na ako. Tukoy niya sa 5 customers na hindi pa tapos gupitan at i-rebond ang mga buhok. Meron na siyang pag-aaring salon ngayon. Di naman ganon kalaki at hindi rin naman maliit. Pero malakas kumita at natutustusan ang pangailangan nila. Kapag walang pasok ang mga kapatid niya, tumutulong ang mga to sa salon. Samantalang ang nanay niya hands-on sa pagbabantay sa kanyang anak. 4 na taon na nakakaraan at masasabi niya, nakabangon na sila, lalo na siya. 3 years ago na masukan siya sa isang salon at nang makaipon, nagtayo siya ng maliit na salon hanggang sa unti-unti itong lumago.
Sa tulong ng kanyang pamilya, hindi na siya kumuha noon ng ibang tauhan. Pero dahil may kalakihan ng salon nila ngayon, kailangan na talaga nilang kumuha. Matapos magsara, sumakay na sila sa kotse niyang second hand lang. Si Omar na nagmamaneho. Ate, tingin mo to. Kumuha si Zoran sa bulsa at pinakita sa kanya isang hugis bilog na chocolate. Kinalong niya to. Saan naman galing yan? Siguradong tumanggap na naman to ng chocolate bigay ng iba. Ewan ba nila sa batang to kapag tsokolate ang pinag-uusapan, hindi tumatanggi. Kanina bigay to sa akin ni Mamang Pogi. Binuksan niya ang chocolate at kagad kinagat. Talap ba ate? Nakatingala ang bata sa kanya at excited na naghihintay sa sagot niya. Oo, masarap. Kinurot niya na mahina ang pisngi nito. Diba sabi ko sa'yo, hindi matalap, kundi masarap. Pagtatama niya rito. Nang tumingin sa bata, nakasandal na to sa balikat niya. Nakatulog na pala. Mahigpit niyang niyakap si Zoran. Olivia, bukas ang dating ni Martha. Sasama ka ba pagsundo sa kanya sa terminal? Opo, sasama ako. Naging malapit na rin sa pamilya niya si Aling Martha. Nang makapagpatayo siya ng salon, isa si Aling Martha sa mga unang tauhang kinuha niya bukod sa mga kapatid niya. Nung una, di kalakihan ang sahod nito sa kanya dahil di pa ganon kalakas ang kita, pero nung lumago ang salon, tinaasan niya na rin ang sahod nito. Umuwi lang si Aling Martha sa probinsya isang beses sa isang taon para dalawin ang pamilya nito. At bukas nga uuwi na to. Di na rin kasi to iba sa pamilya nila. Di nagtagal, nakarating agad sila sa bahay. Malapit lang naman ang bahay nila sa salon. Sa katunayan, naglalakad sila pa uwi. Bilili lang niya ang kotse para may magamit si Omar sa pagpasok dahil masyadong malayo ang university nito sa kanila. Ginagamit din ang kotse para maghatid sundo sa kapatid niya sa school na may kalayuan sa lugar nila. Pagkahatid sa kanila ni Omar, agad umalis to dahil susunduin pa nito si Odette. Graduating na si Omar this year. Sina Odette at Olga na may nasa college na rin. Si Andeng nasa senior high na. Medyo malaki ang pinagbago ng buhay nila. Ang bahay nila noon halos tagpi-tagpi lang na semento ng maayos. Naka-tiles din ang sahig nila. May kama rin sila, kumbaga halos kompleto na rin sila ng kagamitan. Nagagawa rin nilang kumain kahit anong pagkain na isin dahil sa pagsusumikap at pagtutulungan nila. Pagkatapos ilapag sa kama si Zoran, lumabas siya ng kwarto, nagpunta sa kusina. Naabutan niyang nanay niya na tila malalim ang iniisip. Anak, galing dito kanina si Nena. Usap-usapan na may nakabili ng lupa ni Lucia. Muntik niyang maiboga ang tubig na iniinom. Po? Pero akala ko ba sa akin ibebenta ang lupa? Nangihinang napaupo siya sa harapan nito. Nag-iipon pa kasi siya kaya hindi niya agad nabili ang lupa ni Aling Lucia. Pakiramdam ni Olivia bigla siyang nanghina. Ang salon kasi ang lupa ni Aling Lucia. Nangungupahan lamang naman sila dito. Ngayong nabili na ang lupa na matanda, malaki ang posibilidad na mapaalis silang mga nangungupahan sa lugar. Kahit akong nasa posisyon ni Lucia, ibibenta ko rin ang lupa. Biruin mo? Binili ng 10 doble po? Po? 10 doble? Halos maglabasan ng tubig sa ilong niya sa narinig. Kaya naman pala agad binenta ng matanda ang lupa nito. Sino naman kaya ang taong yun? Ganon ba nito kagusto ang lupa ni Aling Lucia? Nilagay niya ang kamay sa mukha at problemadong bumuntong hininga. Ang lalim naman niyan, love. Agad siyang napangiti nang marinig ang boses ni Derek, ang nobyo niya ng 2 taon. Love! Agad lumapit siya rito at yumakap. Di niya na malayan, narito pala to kasama si Olga. Teka, bakit magkasama kayo? Sinundo ka ni Omar ah. Nandyan siya sa labas ate. Bumalik din agad si Omar dahil nasabi ko sa kanya na sinabay na ako ni Kuya Derek. Ngiti-ngiti siya nung hagkan ni Derek ang kamay niya na may nakasuot na singsing. Oo, ikakasal na sila dahil nag-propose na to sa kanya. 4 na buwan na lang hihintayin nila. Ate, kinusot-kusot ni Andeng ang mata na kalalabas lamang ng kwarto dahil kagigising lang. May nagpunta dito kanina, hinahanap ka. Ha? Sino? Di tumitingin na tanong niya rito. Kasi busy siya sa pagtitig sa maging asawa niya. Di siya makapaniwalang magmamahal siya sa ikalawang pagkakataon. Zoro yata ang pangalan nun eh. Ay mali, Venom yata. Aray naman ate. Hanggang ngayon makakalimutin ka pa rin. Aba Andeng, ang tanda mo na. Tsaka saan nakatara yung Zoro ng pangalan? Baka Zefiro, ani Olga. Natigil ang katawan niya na marinig ang pangalan na matagal na nang hindi naririnig. Napailing siya. Bakit ba iniisip niyang taong yon?
Ilang taon na siyang nakalimot at masaya na siya ngayon. Tsaka imposibleng hanapin siya ng taong gusto na lang siyang ilagay sa limot. Di na dapat niya hayaan pang sumagi kahit kaunting alaala na ang lalaking yun sa utak niya dahil sa ngayon masayang masaya na siya. Salamat sa doktor na nasa harapan niya na minahal siya ng sobra. Di niya na pinansin ang pagtaro ng dalawa. Tsaka siguro nagkamali lang si Anding ng dinig.